May group session na naman po. Yun guys, nasa Bulacan tayo ngayon. Balikan ride lang to. Antipolo, Bulacan, Bulacan, Antipolo. Ay, maulan-ulan dito guys. May posisyon ng grocery guys, oh. Saktuhan lang. Ang ganda talaga, may gulay bird. So dapat ngayong linggo guys, magpapakabit tayo ng mga maliliit na detalye ng Giorno, tulad ng brake hose hook dun sa may front brake natin. Tapos yung drain plug, dapat magpapakabit tayo nyan dun ulit kay Sir Pandoy. Kaso nabiyahe tayo ng Bulacan guys eh. Ano na lang siguro, baka next week na tayo makapunta dun. Dilim guys, oh. Kanina pa nag-uulan-ulan dito. Hindi ako makaalis. Pagkalabas ko ng pinto, saka bubuhos yung ulan. Kanina puta, pagkalabas ko ng motor, bumuhos yung ulan, no? Napasa tuloy, nilabas ko sa garahe. Yung 18 grams na kinabit natin guys, sa city riding, diba? Puro 36. Tapos kailan lang tayo nag 40 km per liter. Ito naman sa long ride guys, kasi ano to, balikan na ito 80 km eh. Nasa 80 plus ganun. Tingnan natin yung kilometer per liter nya, kung okay siya sa long ride. Long ride na may kaunting traffic. Kasi nung umakyat tayo ng Marilake, di natin na-check dun guys sa Marilake kung tipid pa rin ba ang 18 grams sa long ride. Kasi nung stock ako guys, maabot pa ng 50 plus eh. Yung nga guys, nagtatanong naman sa akin kung ano ang ginawa ko dito, kung bakit kumintab si Giorno. So ano na lang to guys, pina-buffing plus ceramic coating ko. Mahanap nyo naman yung guys sa Facebook guys eh. May mga Facebook page yung nagsi-ceramic coating. Tanong-tanong na lang kayo kung naggaganon sila. Matte to glossy finish. Kasi guys, yung iba ceramic lang. 'Di ba matte yung motor nyo guys? Ceramic lang. Parang ano lang guys. Mas naging dark yung pagka-matte ng motor nyo. Hindi siya glossy. Ito kasi guys, binapping pa ng matagal. Siguro mga 3 hours buffing. Tapos 2 hours sa ceramic. Parang ganon. Bali maghihintay kayo ng mga 6 hours. Kung isa lang ang gagawa guys, 6 hours. Pero kung dalawa naman sila na mag-ceramic ng motor mo, 4 hours kaya yan. Matagal din guys ang pagka-ceramic. Pag pina-ceramic nyo to guys, asahan nyo ng magiging kulay silver. Kasi nga metallic eh. Kahit search nyo sa Google guys, may pagka-silver siya. Yung mga glitters na silver, ganun. Kaya ang kulay na ito guys, pag maaraw, sa araw, sa picture, parang black siya, diba? Black na black. Pero pag tinitigan mo na siya guys, ginagamit mo siya, yun, ginagamit mo, katulad ko, yan. Tinitigan kong ganyan, no? Kulay green gray siya. Ganun ang kulay niya. Hindi siya glossy black guys, ha? Parang pinakintab lang na metallic black. Ganon guys, parang pinakintab mo lang yung metallic black. Ang glossy kasi guys, ito nasa panel ko. Ito ang glossy black. Itim na itim, 'di ba? Ang nakalagay naman sa papel ni Giorno, black.
black lang. Ibig sabihin, kahit anong variation o uri ng black, pwede natin gamitin. Safe pa rin. Natawa nga ako dito guys sa Giorno. Di tulad ng Yamaha, di ba? Ang Yamaha kasi nung Pasio, ang nakalagay guys, pastel blue o kaya sky blue. Ganun ang mga kulay. Kunyari, di ba yung motor ko kasi dati Pasio na kulay blue. Pero ang nakalagay sa kulay niya guys, pastel blue. Tapos sa ibang tropa naman tinanong ko, sky blue. Paiba-iba, di ba guys? Siyempre, pag hinuli ka, dapat kung sky blue ang kulay ng motor mo, ganoon din dapat sa pairings mo, di ba? Dito tulad dito sa Honda, kahit anong kulay na black yan, black pa rin yung nakalagay, yung naka-indicate. Kaya ang ganda guys. O kaya ang Honda sa kulayan. Doon naman yung orange, yung nakita nyo, di ba? Nadaanan natin yung orange. Ang nakalagay sa papel nun guys, matte orange, di ba? Paano na lang pag pinakintab mo yon, tapos nakalagay sa papel mo matte orange, yari ka sa HPG ng LTO. Pero kung ano lang talaga, tawag doon, single color lang nakalagay, one color lang, ganun. Black, lahat ng black magagamit mo. Guys, naintindihan nyo ba? Magulo ako mag-explain guys eh. Pasensya na kung magulo tayo mag-explain. Taas, putang ina. Yun, palabas din ng San Jose del Monte. Di ko rin mare-recommend yung kung saan ako nagpa ceramic coating, glossy ceramic coating na glossy finish. Hindi guys, kasi may sablay to sa akin guys eh. Sablay na siya, na sobrahan sa bobbing guys. Natanggal yung pintura. Tapos di ba pag natanggal yung pintura guys, kulay itim pa rin yung kulay ng di ba, ng plastic, parang gray ganun, dark gray. Di sinabi sa akin, ang ginawa na lang, pinatungan na lang ng ceramic, pinakintab ng pinakintab. Kaya nung natapos yung unit na i-bopping, sineramic, di mo mahalata guys kasi sobrang kintab. Nahalata ko lang to mga 2 days na. After 2 days nakakita ko lang sa sikat ng araw. Noon kinat ko yung yung shop, sabi ko, kapanagutan ba to ng ng detailer mo, ganun. Sabi niya oo naman daw, basta sagot ko yung pintura. Wag na, putang ina. Sagot ko pa yung pintura guys, papatimpla pa ako. Wag na. Tapos inulit kulit ko, sabi ko boss, ako pa rin ba sagot sa pintura, kayo nakasira. Ayan, sinsin na lang siya. Kung napapanood mo to sir, sana magbago na kayo sir. Sana, ang ganda-ganda ng post nyo sa Facebook. Pagdating dun parang tinarantado yung unit ko guys. Walang alam mo yon, nakalagay sa parang promo nila, may car wash, di ba? Moto wash, yeah, moto wash, bago banatan, moto wash. Sana may alikabok pa, binapping na agad eh. Ewan ko sa detailer nyo. Kung hindi ko babanggitin hindi. Nung pagka ceramic saka kinarwash, sabi ko sir okay lang ba i-carwash yan, kaka ceramic pa lang? Okay lang daw. Okay. Okay na guys. Naka-move on naman na tayo dun. Kaya kung tatanungin nyo sa akin saan ako nagpa-ceramic coating, di ko mare-recommend yun guys. Tanungin nyo na lang ako. Kung kunyari Sir Jornok, nagpa-book ako dito pag sinabi niya na gano'n yung shop, tumugma sa pinag-ceramic coating ko din, sasabihin ko na lang sa'yo na huwag mo na ituloy, masisira ang buhay mo, putangin lang yun. Pag wala tayong time guys, order na lang tayo sa Shopee yung mga abubot ni Giorno, drain plug, kung anong maliliit na pyesa, cable hanger, yan, sa front saka sa rear. Yan na lang gagawin natin. Wala pa tayong time na pumunta kay Sir Pandoy. Bala ko nga sabay-sabay ko na ipapakabit yung mga
CNC parts niya kasabay ng mags. So wala pa yung mags eh. Wala naman tayong makontent na. Joke lang. Wala tayong maidagdag kay Jorno. Bala ko kasi every weekend mayroon tayong may install na pyesa kahit maliit kay Jorno. Ligo tayo dito guys. Shortcut. Malakas sa ahon. Ito guys, malakas sa ahon no? May nagtatanong kung malakas daw ba sa ahon. Ayun guys, ahon yun. Angkas ko pa yung girlfriend ko. May bit-bit din kami. May nagtanong din sa akin guys kung malakas daw ba sa ahon si John. Malakas guys. Yung napanood nyo sa Marilaki guys, pigil ang piga ako nun. Pero guys, malakas sa promise. Hindi naman tayo nagsisinungaling eh. Pero sa mga ganong akyatan guys, yung biglang traffic tapos may pataas, ayang kaya. Hindi nanginginig, walang dragging yun guys. Ano pa yun? Meron pang ilalakas kung mataas yun, kayang kaya talaga. Guys, pag dito kayo dumaan guys, mapapalaban yung motor nyo. Putang ina yun. Ito kasi yung ginagawang Sky LRT. Tignan mo naman yung daan Oy! Mapapalaban ka talaga dito guys. Magigilid na tayo dito. Panahin muna natin yung baka pumitik yung metal plate eh. Ayun may pitik yan. Fuck. Ay naka, tagal gawin na ito. Ewan ko ba, baka nakurakot na rin to. Utang ang taas Fuck. Napapamura ka na lang talaga eh. Dapat matalas talaga ang mata mo dito. Tignan mo naman guys, dito tayo sa gitna. Ayun bugbog talaga ang motor mo dito guys. Buti si Jorno guys, kahit papano maganda yung suspension nya, front and rear. Sa mga nagre-reklamong matagtag daw, pagbawas lang kayo ng hangin guys. Kasi yung mga nagreklamo na yan, yung palang yung mga first time magmotor guys. Napapansin ko legit yun guys, first time niya magkamotor. Tapos tinatanong niya ba't daw matagtag yung bawas ka lang ng hangin kasi nakasagad dyan. Tayo medyo matigas ang hangin natin kasi may angkas tayo. Kung mabigat ka, tigasan mo din onte. Ayun ang bugbog talaga dito guys Utang diba? Pero maganda yung balik ng shock balik tayo sa mga review na yan. Ito talaga legit. Ito yung iba nagre-review, sinasabi lang ang ganda ng play, ganon. Natestin niya na sa long ride, tapos kwento lang, ganon, maganda yung shock. Ito legit guys, legit na review to guys. Sana on the spot no. Ayun guys, medyo okay na yung kalye dito. Pero may mga butas-butas pa rin dito na mamamaya nandito na pala sa harap natin Ang technique dito guys, sundin nyo yung mga lokal dito. Ayan, tulad na naka e-bike, lokal yan dito guys. For sure, alam niya ang mga lubak dito. Kaya dito siya nakapwesto Ito lang natin siya. Lokal yan Galing niya may ilag guys, yung lubok Uy. Basic na basic sa suspension guys. Basic na basic sa suspension ni Jorno. Kabok, putang ina, yung aligabok. Tang ina Basic na basic.
Ay, pero guys, kakaliwa tayo dito sa Lagro. Yan guys, nandito na tayo sa Lagro Elementary School. Kanan. Kanan, kanan. Yan. Dire-diretso lang to. Palabas dun sa Lagro Subdivision. Ano, ginabi na tayo guys ah. Tignan mo guys, no? Kung napapansin nyo, ayan, naka MDL. Ang liwanag, diba? Sa atin stock is good. Stock is good pa rin ba? Lahat naman ng ilaw ng motor guys ay stock. Mahina din. Ewan ko na lang sa NMAX kasi projector na yung gitna nun eh. Guys, nandito na tayo sa Lagro Subdivision. So ayan yung LRT na yan. Kakaliwa tayo dyan, palabas papuntang Commonwealth Highway. And guys, Commonwealth na. Sana maka ano tayo, uwi ng ligtas. Wala akong makita sa ilaw ko. Tangay na ko. Sira na naman yung kalye dito guys. Kinayod. Ay nako. Nakaka-aksidente ito eh. Kinayod na naman oh. Parang naka-regroup guys. Pag ganito guys, sa preno, pitik-pitik lang yung preno. Kaya magpo-full stop dyan. Sana, sa experience ko na yan. Yung una, talagang kabado 20 ko dyan. Ipit na ipit yung bedlog ko dyan. Kasi tangay na, diretso takbo mo, kakapit ka sa kanan, bigla kang gaganon guys. Kaya delikado yun guys pag puro truck tops, gano'n yung daanan. Huwag na kayo dumaan sa gilid. Sundin nyo na lang yung linya. Pero pag mag-i-split kayo, nagigilid kayo, tapos ganun pa, delikado guys. Ako, montik na rin ako. Kaya so, nakukontrol ko kasi guys eh. Malakas ang guardian angel natin eh. Gago po na. Okay guys, dito tayo. Kakanan pala tayo. Kakanan tayo dito sa tulay. Tulay na yan guys, pa C5 yan eh. Pa CP Garcia ba yan? CP Garcia. Pero doon pa ang daan yan sa, guys sa ano, Mindanao up ata yan, yung mahaba na yan. Yan guys, naalala ko na, Katipunan pala. Katipunan na ang labas natin dito guys. Pag-akyat natin ng tulay. Kasi pag dinaretso pa natin, okay naman din pag dinaretso. So, kaso mas malapit talaga dito kasi Katipunan. Pag ano mo yun, sa baba ka dadaan, ano na yun eh, Marikina na yun eh. Marikina, sunod-sunod na yun, Antipolo. Yes, okay dito. Yan, U-turn na tayo dito. Tulay-tulay guys oh. Hindi ko alam kung na-vlog ko na ba to eh. Na-vlog ko na ba to babe? Di pa no? Parang nanaginip ako na i-vlog ko na to eh. Guys, ito na. Dire-diretso na ito. Katipunan C5. Na naman tayo guys. Kinayod session. Regroup session na naman. Butang ina.
Yun guys, kita-kits na lang sa bahay guys. Grabe na traffic dito. Update ko rin yung ano natin, kilometer per liter natin from Bulacan to Antipolo. Yun guys, nakauwi din tayo. Check natin yung kilometer per liter di Giorno from SKDM hanggang dito sa Francia. Yun guys, nagpagas na rin tayo kanina. Ang inaabot ng ang kilometer per liter natin 44.5 kilometer per liter. Ang total na biyahe natin 87 kilometer guys. Yun lang guys, like, comment, and subscribe.